sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre. Sa isang baryong ang pangalan ay San Martin de Talahib, nakatira si Ramon Monmon de la Cruz, isang 26 na taong gulang na magsasaka na may pangangatawan ng isang mandirigma, puso ng isang tunay na anak ng lupa at kamaong parang martilyo ng panday. Kilala siya sa baryo bilang si boksingerong magsasaka sapagkat tuwing may piyesta sa karatig baryo, siya ang kinukuhang pambato ng San Martin sa palarong boxing. Isang hapon ng Mayo, habang tinatapos ni Monmon ang pagbubungkal ng lupa para sa tanimang mais, lumapit sa kanya ang isang nilalang na di pangkaraniwan, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata, si Tibo, isang tikbalang. "Huwag mong sabihin na may laban na naman, Tibo," sabi ni Monmon habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Mali ka. Hindi lang basta laban, Monmon. Fiesta sa Maynilad, sa bayan ng San Rafael. 5,000 ang premyo. Pero teka, hindi lang yon. May kakaiba sa lalabanan mo." Sagot ni Tibo, ang kalahating kabayo, kalahating taong nilalang na may boses na parang hangin sa gubat. "Anong kakaiba?" tanong ni Monmon. "Boksingero rin, pero hindi basta-basta. May dugo siya ng aswang at hindi siya basta sumasali sa laban para sa pera. Kasama siyang nagbabantay sa isang mayamang mamumustang tagalunsod na tuwing pista ay tila laging may nawawala." Si Monmon ay napalunok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang di naramdaman, ang pagdududa. Sa bawat laban na sinalihan niya, kahit sugatan o pagod mula sa bukid, palaging siya ang nanalo. Pero ang aswang, ibang usapan niyon. "Ano pangalan ng kalaban ko?" tanong niya. "Erning. Erning Asuero. Kilala sa mga tabing dagat bilang ang kamay ng gabi. Kasama niya lagi ang mayamang si Don Eusebio Villarreal. Isang mamumustang ang yaman ay galing sa di malaman kung saan." Tumango si Monmon. "Kung may halong dilim ang suntok niya, dadalhin ko ang liwanag ng mga magsasaka. Hindi ako atras." Lumalim ang gabi at sabay na silang naglakad pauwi. Sa ilalim ng buwan, ang anino ni Monmon ay kasama ang aninong may paa ng kabayo at buhok na parang tuyong damo. Walang ibang tao sa baryo ang nakaaalam ng tunay na anyo ni Tibo. Sa lahat ng nilalang ng gubat, si Tibo lamang ang tumanggap sa batang si Monmon noon, nang siya'y ulilang itinapon ng mundo sa tabi ng punong balete. Kinabukasan, habang naglalakad patungo sa palengke, nasalubong ni Monmon ang matandang manghuhula na si Aling Diding. Tinitigan siya nito sa mata. "May alingas-ngas sa paligid mo, hiho. Ang iyong kalaban ay hindi lang laman ng lupa. Ang kanyang kaluluwa ay pinaghati ng tao at halimaw. Ingatan mo ang iyong puso dahil doon ka unang tatamaan." "Ano pong ibig ninyong sabihin, Aling Diding?" tanong ni Monmon. "Hindi lahat ng laban ay natatapos sa tunog ng kampana. May mga laban na nagsisimula pa lang kapag bumagsak na ang katawan." Dumating ang araw ng biyahe patungong San Rafael. Kasama niya si Tibo na nakabalat tao, isang matangkad na lalaking may sombrero at balabal. Sa kalesa nilang hiniram kay Mang Peping, nagsimulang muli ang isang panibagong pakikibaka. Hindi lang para sa premyo, kundi para sa katotohanan sa likod ng mga nawawalang tao sa pista at ang misteryo ng boksingerong may dugong aswang. Sa malayo, sa isang malamansyong bahay na nakatayo sa gilid ng dagat, nakatanaw si Erning habang sinasanay ang kanyang mga kamao sa punong niyog. Sa tabi niya ay si Don Eusebio, may hawak na tabako at mata ng buitre. Hindi siya basta magsasaka, Erning. Siya ang hinirang ng mga engkanto. Kung matalo mo siya, mapapasa atin na ang huling bahagi ng selyo. "Kung ganon," sabi ni Erning, habang humahalik ang kamao niya sa punong kahoy, "ikukulong ko ang kanyang kaluluwa sa dilim."
Mainit ang sikat ng araw sa bayan ng San Rafael, ngunit mas mainit ang sigawan ng mga tao sa plaza kung saan idinaraos ang taunang palarong boxing ng bayan. Tumitindig ang entablado sa gitna, may makapal na lubid na bumabalot sa 4 na poste, at sa gitna nito ang ring na tila altar ng lakas at dangal. Sa paligid, may mga nagtitinda ng kwek-kwek, balut at cotton candy. Ang amoy ng pritong mantika at pawis ay humahalo sa hangin. Pero higit sa lahat, nangingibabaw ang tensyon. Dahil ngayong taon, may bagong pangalan na lumulutang-lutang sa mga usapan. Ang boksingerong magsasaka mula San Martin, si Monmon. Ay siya yun ang matikas na moreno, yung kasama ng lalaking may balabal. Sigaw ng isang ale. Oo nga, ang lakas ng katawan, parang bato ang dibdib. Hindi batid ng karamihan na ang lalaking may balabal ay si Tibo, ang tikbalang na kaibigan ni Monmon, na ngayon nagmamasid sa paligid gamit ang kaniyang paningin ng mga engkanto. Nakikita niya ang mga bakas ng kadiliman sa ilang bahagi ng plaza. Mga mantsang kulay lubid na madalas iwan ng nilalang na hindi purong tao. Monmon, nandito na siya! Bulong ni Tibo habang pinagmamasdan ng paparating na lalaki. Dumating si Erning Asuero, matangkad, maputla, at may mga matang tila walang kilay ngunit puno ng galit. Suot niya ang itim na shorts at pulang guwantes. Sa kanyang tabi ay si Don Eusebio Villarreal, nakasuot ng abuhing barong Tagalog at may hawak na baston na may ulo ng isda sa dulo. Handa ka na ba magsasaka? Tanong ni Erning, ang boses niya ay parang may kasamang puwersa ng hangin sa gabi. Handa akong magtanim ng kamao sa lupa ng mga mapang-api, sagot ni Monmon, hindi na tinag. Simula ng laban. Tumunog ang kampana. Sa unang round, mabilis si Erning, parang anino. Lumipad agad ang suntok niya at bahagyang tinamaan si Monmon sa panga. Ang bilis niya, hindi tao ang kilos. Bulong ni Monmon sa sarili. Ngunit hindi basta-basta si Monmon. Sanay siya sa bigat ng kalabaw, sa bilis ng pag-ani bago dumating ang ulan. Gumamit siya ng footwork na natutunan niya sa palayan. Mabilis, matibay, maingat. Lumipad ang kanang kamao niya at sumapol sa tagiliran ni Erning. Napaatras ang kalaban pero ngumisi lang. Masarap ang sakit, nakakagising, sambit ni Erning. Sa round na yon, tabla ang labanan. Ngunit may kakaiba si Tibo ang napansin. Bawat suntok ni Erning ay nag-iiwan ng maliit na usok. Tila may kasamang alingasngas mula sa ilalim ng lupa. Sa gabi ng laban, habang nagpapahinga sa silid-pahingahan, lumapit si Tibo kay Monmon. May halong kulam ang katawan ni Erning. May nakapaloob sa kanya, isang espiritu ng mangangain ng laman. Hindi siya isang boksingero lang, Monmon. Isa siyang sinaniban ng aswang na binigyan ng katawan upang maging tulay ng dilim. Kung ganon, sagot ni Monmon habang pinipisil ang mga kamao, hindi lang laban ang harapin ko. Kailangang mailigtas siya. Maaaring huli na, pero may paraan pa. Kailangan mong hampasin siya sa tuktok ng ulo gamit ang suntok na may purong layunin. Isang suntok lang ang pwedeng magtanggal ng anino sa loob niya. Round 2 at 3. Sa ikalawang round, si Erning ang dominante. Lumilipad-lipad siya sa ring, tila may pakpak. Nakailang sipa at suntok siya kay Monmon. At halos matumba ito. Pero bumangon si Monmon. Sa ikatlong round, ginamit niya ang lakas ng kanyang mga braso na hinubog ng taon-taong pagbubungkal ng lupa. Isang straight na kanan ang tumama sa dibdib ni Erning. Nagpalipad sa kanya ng 3 hakbang paatras. Bumula ang bibig ni Erning ng itim na likido. Sa loob ng kanyang katawan, nag-aalboroto ang anino. Tapos na ang paglalaro, sigaw ni Erning. At naglaho siya sa gitna ng ring. Sumulpot sa likod ni Monmon.
at sinuntok ito sa batok. Tumilapon si Monmon, napasigaw ang mga tao, tumunog ang kampana. Sa diwa ni Monmon, habang walang malay, nakita ni Monmon ang kanyang sarili sa loob ng palayan. Nakatayo sa harap niya ang kanyang ama, isang dating mandirigmang lumaban din sa mga halimaw sa kabundukan. Anak, ang tunay na suntok ay hindi galing sa galit, kundi sa pag-ibig. Para kanino ka lumalaban? Para sa mga taong nawawala, para sa mga bata, para sa lupa, para kay Tibo, para sa bayan. Kung ganon, ibuhos mo ang lahat. Ipikit mo ang mata at hayaang ang puso ang gumabay sa kamao. Round 4, ang suntok ng liwanag. Nagising si Monmon, tumayo, tahimik ang buong plaza. Nang marinig ng mga tao ang dagundong ng kanyang hakbang, muling nabuhay ang sigawan. Monmon! Monmon! Humarap siya kay Erning. Nakangisi pa rin ito, pero sa loob ang aswang ay nagsisimula ng masaktan. Lumipad si Erning, dala ang lahat ng dilim, pero si Monmon ay nagsara ng mata, huminga at sa isang iglap, Bugsh! Isang uppercut mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa ang tumama sa ilalim ng baba ni Erning. Nagliyab ang kamao ni Monmon sa liwanag. Tumilapon ang katawan ni Erning. Nang bumagsak ito sa lupa, isang sigaw ng espiritu ang umalingaw-ngaw. Umalis mula sa katawan niya ang anino at naglaho sa hangin. Matapos ang laban, nagising si Erning, naluluha. Anong nangyari? Nasaan ako? Malaya ka na, sagot ni Monmon. Tumakbo ang mga tao papunta sa ring. Ang mga batay sumigaw ng bayani. Ang mga matatanday yumuko bilang respeto. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Don Eusebio, tahimik, pero hindi talo. Sa kanyang mga mata ay may apoy pa rin. Sa susunod na pista, bulong niya, isang bagong mandirigma ang tatawagin ko. Matapos ang makapangyarihang laban sa plaza ng San Rafael, hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan. Si Monmon, ang boksingerong magsasaka, ay naging alamat sa isang gabi. Ngunit habang ipinagbubuni siya ng karamihan, may mga matang nagmamasid sa dilim. Sa tabi ng dalampasigan, malapit sa dampa ni Don Eusebio, sumabog ang galit ng alon. Sa gitna ng gabi, tahimik na naglalakad si Don Eusebio sa buhanginan. Sa bawat hakbang niya, tila umuungol ang lupa. Erning ay nabawi. Sayang ang katawan, bulong niya. May hawak siyang sisidlan ng itim na salamin. Sa loob nito, umiikot ang aninong pinatalsik ni Monmon mula sa katawan ni Erning. Lumapit sa kanya ang isang nilalang mula sa tubig. Isang sireno, balat ay kulay bakal, mga matay kulay perlas, at tinig ay tila alon sa ilalim ng bangin. Panahon na ba doon? Tanong ng sireno. Hindi pa. Kailangan muna nating subukan ang susunod na tagapagmana at baka panahon na ring ilabas ang ikalawang mandirigmang halimaw. Samantala sa San Martin de Talahib, bumalik na si Monmon at Tibo sa kanilang baryo. Bagamat tagumpay ang kanilang laban, may pakiramdam si Monmon na hindi pa tapos ang kanyang pakikidigma. Hindi ko maalis sa isip ko ang mata ni Don Eusebio, sabi niya habang pinagmamasdan ang pagdapo ng kalapati sa bubong ng kanilang kubo. Dahil hindi pa tapos, sagot ni Tibo. Si Don Eusebio ay hindi tao. Isa siyang tagapag-ingat ng selyo ng kadiliman at ang ginagawa niya ay paghahanap ng mga katawan na maaaring saniban ng mga ligaw na anino. Bakit puro boksingero ang pinipili niya? Dahil ang boxing ay isang ritual ng lakas. Sa bawat laban, lumalambot ang pader ng katawan. Kapag mahina na ang loob, doon pumapasok ang anino. Nagkatinginan ng dalawa. At kung susunod pa siya, saan siya pupunta? Tanong ni Monmon. Sa pinagmulan ng anino, sa karagatan ng silangan, sagot ni Tibo. Isang isla sa gitna ng dagat na bihirang puntahan, may pista ring ginaganap taon-taon.
Ngunit dito, ang palarong boxing ay sinasali ng mga mandirigmang mula sa iba't ibang isla. Sikat dito ang isang batang boksingero na may pangalang Isagani, isang mangingisda na matagal nang walang pamilya. Pinagpala sa lakas, ngunit may itim na marka sa batok, ang tata ng mga isinumpang katawan. Naglalakad si Don Eusebio sa putikang lansangan ng Banwa Silangan. Kalmadong sinusundan si Isagani habang ito'y nagsasanay sa ilalim ng araw. Hindi niya alam na may matang engkanto na rin ang nagmamasid. Sa isang puno ng mangga sa tabi ng dalampasigan, nakaupo si Mayumi, isang diwata ng hanging habagat, kasama ang kanyang alagang ibong matanda, si Kalu. Nakita niya kung paano lumapit si Don Eusebio kay Isagani at inabot dito ang isang pares ng pulang guwantes. Ang batang iyon, delikado, bulong ni Mayumi. Pababayaan mo ba silang magtagpo ng magsasaka? Tanong ni Kalu. Hindi, sagot niya. Kailangan silang pagtagpuin bago pa mahuli ang lahat. Habang nag-aani ng mais, dumating si Tibo na may dalang papel, isang paanyaya. Monmon, may piyesta sa Banwa Silangan. Naghahanap sila ng kampeon. Sabi ni Mang Peping, ikaw daw ang ipapadala ng bayan. Tumingala si Monmon at sa likod ng mga ulap ay nakita niya ang siluetang tila lumulutang. Handa na akong harapin kung ano man ang susunod. Pero Tibo, kung sa tubig galing ang kalaban, baka hindi sapat ang kamaong lumaki sa lupa. Tumawa si Tibo. Dala ko ang mga ugat ng kabundukan at may alam akong tumulong, isang diwata ng hangin. Sa harap ng apoy, nagtipon ng ilang matatalik na kaibigan ni Monmon. Si Tibo, si Aling Diding at ang matandang sundalong si Mang Claro, isang veterano ng giyera kontra mga aswang sa gubat ng Abra. Kung pupunta ka sa Banwa Silangan, dapat mong malaman ang tungkol sa itim na guwantes, sabi ni Mang Claro. Ano iyon? Tanong ni Monmon. Iyon ang pananda ng mga mandirigmang ginamit ng kadiliman. Bawat guwantes ay may tatak ng anino, isang panata na kung sino man ang maisuot nito ay lalakas, ngunit mawawala ang sarili. At si Don Eusebio ang nagkakalat nito, dugtong ni Aling Diding. Dati siyang tagapangalaga ng mga dagat, pero nilamon ng inggit at ngayoy nagpapalaganap ng dilim. Kinabukasan, sumakay na si Monmon at Tibo sa bangkang demotor patungong Banwa Silangan. Habang binabaybay nila ang alon, nakatitig si Monmon sa malayo. Kung kailangang lumaban muli, lalaban ako. Pero kung maililigtas ko ang batang boksingero sa dilim bago pa siya matupok, mas nanaisin kong gawin iyon. Tumahimik si Tibo tapos ngumiti. Yan ang tunay na mandirigma. Hindi lang suntok ang dala, kundi pag-unawa. Sa di kalayuan, nagsimulang kumulog kahit tirik ang araw. Dumapo ang bangkang sinasakyan ni Monmon at Tibo sa mabuhanging dalampasigan ng Banwa Silangan, isang islang tila natutulog sa araw, ngunit may itinatagong lalim sa gabi. Agad nilang napansin ang kakaibang simoy ng hangin. Malamig ngunit may dalang bigat, parang nagbabadya ng unos. Tumambad sa kanila ang makukulay na banderitas, ang mga palamuti ng pista, at ang ring ng boxing na itinayo sa gitna ng plaza malapit sa dagat. Ngunit higit sa lahat, ang mga tao ay tila may bahid ng takot sa mga mata, kahit pa sila'y nagbubunyi. Hindi ito pista ng kasayahan, bulong ni Tibo. Ito ay pista ng panunubo. Habang naglalakad si Monmon patungong plaza, biglang humangin ng mariin. Ang mga banderitas ay nagsayaw sa ere at ang mga dahon ng niyog ay napakilos na parang may ginising na espiritu. Isang anino ang bumaba mula sa ulap. Tila isang ulap na may katawan hanggang sa ito'y unti-unting naganyo bilang isang dalagang may mahahabang buhok na puting pilak at kasuotan ng pinong abuhin na tela na kumikislap sa liwanag ng araw.
Siya ay si Mayumi, ang diwata ng hanging habagat. Monmon, tawag niya. Ikaw ang magsasakang pinili ng lupa at ako'y tagapangalaga ng hangin. Kailangan nating pigilan ang pagbabalik ng pusod ng anino bago pa ito maging ganap. Ano ang pusod ng anino? Tanong ni Monmon. Ito ay pinagmumulan ng siglong kadiliman na gustong buksan ni Don Eusebio gamit ang katawan ng isang dalisay na mandirigma. Ang susi, si Isagani, ang batang boksingero ng isla. Sa isang kubo sa gilid ng pampang, nagsasanay si Isagani, isang binatilyo na may matikas na katawan, ngunit may lungkot sa mga mata. Sa bawat suntok niya sa hanging sinlamig ng gabi, may nararamdamang puwersang hindi kanya. Mga guwantes na bigay ni Don Eusebio ang nakasuklob sa kanyang kamay at tuwing nagsusuot siya nito, may boses siyang naririnig. Labanan mo sila. Wala kang kailangan kundi lakas. Hindi mo kailangan ng pamilya. Hindi mo kailangan ng awa. Ngunit sa kabila nito, may bahagi ng kanyang puso na nagtatanong, sino ba ako kung wala ang mga guwantes na ito? Kinagabihan, sa harap ng entablado ng pista, isinagawa ang pagtanggap sa mga kalahok ng palarong boxing ng Banwa Silangan. Nasa entablado si Don Eusebio. Nakangiti ngunit ang mga mata ay malamig. Katabi niya si Isagani, nakasuot ng itim at pulang kasuotan, kulay ng mga isinumpa. Tumawag ng pangalan, Monmon, mula San Martin de Talahib. Pumalakpak ang ilan, ngunit karamihan ay nagtataka. Sino ang magsasakang ito? Sumampa si Monmon at tinapunan siya ng tingin ni Isagani. Sa unang pagkikita pa lamang, nagtagpo na ang dalawang panig, isa na may puso, isa na pinupukaw ng anino. Isagani, sabi ni Monmon habang nag-aabot ng kamay. Laban lang ito, hindi ito digmaan. Ngunit hindi iniabot ni Isagani ang kamay. Sa halip sinabi niya, hindi mo ako kilala at hindi mo ako kayang pigilan. Habang nagpapahinga si Monmon sa silid ng mga panauhin, lumitaw si Mayumi, dinala ng hangin. May babala ang kalikasan. Sa oras ng labanan, kapag nagbukas ang guwantes ni Isagani ng ikaapat na ulap, ang pusod ng anino ay mapapalaya. Ang kalaban mo ay hindi lang siya. Ang laban mo ay oras. Paano ko siya maililigtas? Tanong ni Monmon. Sa oras ng pagbagsak ng ikaapat na anino sa ring, kailangan mo siyang masuntok sa dibdib gamit ang suntok ng puso, ang hampas ng panata. Ngunit hindi sapat ang lakas. Kailangan mong makita ang kanyang nakaraan. Naglakad si Monmon papuntang Pampang. Sumunod si Tibo, tahimik lang sa kanyang anyong tao. Tibo, natatakot ako. Hindi dahil sa laban, kundi sa posibilidad na mapatay ko ang batang iyon. Hindi mo siya papatayin, sabi ni Tibo. Ang puso mo ay hindi palalo. Kaya mong saktan ang katawan, hindi ang kaluluwa. Sa di kalayuan, may nakita silang batang babae na umiiyak sa gilid ng ilog. Nilapitan nila. Anong nangyari, iha? Tanong ni Monmon. Kuya Isagani, hindi na niya ako kinikilala. Dati akong tinuturuan niyang magtanim ng bitbit na isda. Pero ngayon, hindi na siya lumalapit sa sino man. Kaibigan mo siya? Opo, siya ang aking kuya. Sa puso. Kinabukasan, ang araw ay tila may tabing. Ang mga ulap ay bumigat, ang hangin ay tumigil. Ang hudyat ng laban ay ilang oras na lang. Sa kabilang bahagi ng isla, nakatayo si Isagani sa harap ng salamin. Nakasuot na ang itim na guwantes. Ang kanyang mga mata ay tila hindi na kanya. Ngunit sa kailaliman ng kanyang isipan, may tinig na bumubulong. May nagmamahal sa'yo, kahit wala kang guwantes. Sa kabilang panig, si Monmon ay nagdarasal sa ilalim ng puno ng balete. Hawak niya ang amuletong bigay ni Mayumi,
isang patak ng hangin na naging kristal. Para sa puso ng batang ito, para sa bukas ng mundo. Umaga pa lang ay dagsa na ang mga tao sa plaza ng Banwa Silangan. Hindi lang mga taga-isla ang naroon, kundi pati na rin ang mga bisita mula sa kalapit na mga bayan at karatigpulo. Ang ring ay nakatayo sa gitna ng bilog na plataporma, napapalibutan ng mga tandang gwardya na may mga sibat na kahoy. Mga bantay hindi lang sa tao, kundi sa espiritu rin. Ang kalangitan ay tila nagbabadya ng sigwa. Ang hangin ay napakabigat. Ang araw ay nakatago sa likod ng mga ulap na tila itim na usok. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik lamang si Monmon. Nakaupo sa ilalim ng isang tolda, nakayuko. Parang magsasakang naghihintay ng ulan matapos magtanim. Nasa tabi niya si Tibo, sa anyo ng isang batang tao, may suot na medalyon ng tikbalang. Alam mo bang ngayon, hindi lang kamao ang susubok sa'yo? Baka pati konsensya. Tumango si Monmon. Kung pwede lang hindi ituloy, hindi ko itutuloy. Pero kung ito ang tanging paraan para mailigtas ang batang si Isagani, tatanggapin ko. Tumunog ang tambol. Sa kaliwang panig, mula sa San Martin de Talahib, ang kamay ng lupa, ang boksingerong magsasaka, Monmon. Palakpakan, sigawan. At sa kanang panig, ang alamat ng karagatan, tagapagtanggol ng isla, ang itim na guwantes, Isagani. Mas malakas ang palakpakan, mas sigaw, pero may halong takot. Pumasok si Isagani sa ring, ang mga matay wala nang kinikilala, parang baril na handang pumutok. Sa unang pagtunog ng kampana, agad sumugod si Isagani. Mabilis, parang alon na may tinig ng bagyo. Tumama ang kanan niyang kamao sa dibdib ni Monmon. Isang suntok na nagpakilig sa buong ring. Napaatras si Monmon, pero hindi bumagsak. Sumuntok siya pabalik, isang direktang tama sa balikat ni Isagani. Tumalbog ang tinamaan pero agad ring nakabangon. Tinig ni Don Eusebio mula sa gilid, "Mas malakas pa. Gamitin mo ang galit." Sa pagitan ng rounds, biglang lumamig ang hangin. Umalingaw-ngaw ang tinig ng isang matandang babae sa paligid, ngunit walang makitang pinanggagalingan. Ang guwantes ay sisidlan. Kapag napuno ng galit, magbubukas ito. 1, 2, 3. Pagbalik sa ring, naging mas marahas si Isagani. Tuloy-tuloy ang bugbog niya kay Monmon. Napadugo ang kilay, napunit ang labi, ngunit hindi pa rin bumabagsak si Monmon. Habang nagpapalitan sila ng suntok, biglang may kumislap sa hangin. Mula sa langit, bumaba si Mayumi. Hindi nakikita ng karamihan at ipinatong ang kamay sa balikat ni Monmon. Makikita mo ang kanyang puso, tingnan mo ang kanyang sugat. Sa isang iglap, tumigil ang paligid. Si Monmon ay dinala sa loob ng isipan ni Isagani. Isang batang umiiyak sa ilalim ng tulay, habang tinatangay ng agos ang isang katawan. Bangkay ng kanyang ama, pinatay ng mga piratang mangingisda. Iniwan siyang ulila, gutom, nilalait ng iba, at pinangakuan ni Don Eusebio ng lakas, kapalit ng kanyang galit. Kaya pala, bulong ni Monmon, hindi ka kalaban, isa kang biktima. Bumalik sa kasalukuyan si Monmon at hindi na siya sumuntok. Sa halip, nagsalita siya habang umiikot sa ring. Isagani, hindi mo kailangan ng galit para maging malakas. Ang lakas ay hindi galing sa anino, kundi sa liwanag ng mga nagmamahal sa iyo. Pakinggan mo sila. Ngunit nagsimulang lumiwanag ang guwantes ni Isagani, itim na apoy na umuusbong sa bawat galaw. 1, 2, 3. 3 selyo ng guwantes ang bumukas. Isa na lang at tuluyan na itong magiging sisidla ng pusod ng anino. Tumayo si Monmon. Ang kanyang kamao ay sumilakbo ng kulay berde, liwanag mula sa amuletong iniwan ni Mayumi sa kanyang palad. Isang dasal ang kanyang binigkas. Para sa lupa, para sa hangin, para sa puso ng batang ito.
At sa muling pagtunog ng kampana, hindi siya sumuntok sa muka. Sa halip, tinamaan niya ng buong puso ang dibdib ni Isagani. Isang suntok hindi ng galit, kundi ng pag-unawa. Sumabog ang liwanag. Ang guwantes ni Isagani ay napunit. At mula rito'y lumabas ang isang aninong parang itim na higanteng ahas. Tumilapon ito pataas, ngunit bago pa ito makawala, bumalot ang hangin ni Mayumi at ang aura ni Tibo sa paligid. Pinagsarhan ang langit. Boom! Isang tunog na tila dumaig sa kulog. Bumagsak si Isagani, napahiga, nanginginig. Lumapit si Monmon, inalalayan siya. Tapusin mo ako, sabi ni Isagani, umiiyak. Hindi kita kaaway, sagot ni Monmon. Kaibigan mo ako. Pagkatapos ng laban, walang nanalo sa laban, walang pinalakpakan. Ngunit may isang aninong nawala at may isang batang puso na naligtas. Lumapit si Don Eusebio sa ring, galit ang mga mata. Ngunit napansin niyang may lamat ang kanyang sisidlan. Ang anino ay hindi buo. Napatras siya at saka naglaho sa usok ng gabi. Kinagabihan, sa ilalim ng punong mangga, nakaupo sina Monmon, Isagani at Tibo. Tahimik lang silang kumakain ng pritong saging at isda. Wala ng ring, wala ng palakpakan. Ngunit may isang bagong panimula. Marunong ka bang magbungkal ng lupa? Tanong ni Monmon kay Isagani. Ngumiti si Isagani. Turuan mo ako, kuya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang laban sa Banwa Silangan. Sa unang pagkakataon, naging tahimik ang isla. Walang ring ng boxing, walang tambol ng galit, walang aninong bumabalot sa gabi. Ang langit ay tila mas maliwanag at ang simoy ng hangin ay mas magaan. Si Monmon at si Isagani ay naiwan pansamantala sa isla upang tumulong sa muling pagsasaayos ng sakahan at palaisdaan. Si Tibo, na bumalik na sa anyong tikbalang kapag gabi, ay bantay ng kagubatan sa paligid. Lahat ay tila payapa. Pero ang tunay na laban, palaging naghihintay sa likod ng katahimikan. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang si Monmon ay nagpapahinga sa kubo, dumating si Mayumi sa anyong alon ng ulap. Tahimik siyang lumapit at tumabi sa bintana. Monmon, anya, may galaw na sa kanlurang dagat. Si Don Eusebio ay hindi pa rin sumusuko. Nawasak na ang guwantes. Hindi ba't natalo na siya? Sagot ni Monmon. Ang guwantes ay bahagi lamang. Ang sisidlan ng pusod ng anino ay nabasag, ngunit ang anino mismo ay nabuhay sa bagong katawan. Sa isang lihim na kuweba sa pusod ng dagat malapit sa Isla Balawis, nakatayo si Don Eusebio sa harap ng isang dambanang may mga bakas ng sinaunang ritual. Sa kanyang tabi ay isang babaeng may maputlang balat, mabangis ang mga mata, at dila na singhaba ng palikpik. Siya si Daria, isang dalakitnon, isang nilalang ng tubig na may dugo ng aswang at sirena. Hindi sapat ang guwantes, hindi sapat ang katawan ng tao. Kailangan natin ng mas malalim, isang mandirigmang may dugong hayop at tao, bulong ni Don Eusebio. Ang tikbalang nakasama ng magsasaka, sabi ni Daria. May halo siyang sinaunang kapangyarihan. Kung makukuha natin siya, maaari nating gamitin ang kanyang puso bilang bagong sisidlan. Tapos ni Don Eusebio. Habang natutulog si Tibo sa puno ng akasya, nagkaroon siya ng bangungot. Nasa gitna siya ng apoy at ulan. Tinatawag ng mga tinig mula sa lupa. Mga nilalang na tikbalang, mga ninuno niya ay sumisigaw. Tibo, huwag mong hayaang kunin nila ang pinagmulan. Hindi ka nilikha para maging sisidlan ng anino. Nagising siya ng pawis na pawis, ang matay pula, at ang amuletong ginto sa kanyang leeg ay umuusok. Kinabukasan, ipinatawag ni Monmon si Isagani at Tibo.
Kailangan nating unahan sila. Hindi pwedeng hintayin na lang natin silang umatake. Paanong unahan? Tanong ni Isagani. Pumunta tayo sa Isla Balawis. Saka na natin alamin ang plano nila. Tibo, bagaman tahimik, ay tumango. Ngunit sa kanyang loob, may takot. Hindi para sa sarili, kundi sa posibilidad na siya ang maging sanhi ng pagkatalo. Gamit ang lumang bangka ni Lolo Pedro, isang mangingisdang namuhay bilang ermitanyo, naglayag sina Monmon, Tibo at Isagani. Ang dagat ay tila gising sa kanilang presensya. Ang alon ay hindi ordinaryo, may hugis, may galaw na parang sinasadyang guluhin ang kanilang direksyon. Hindi ito alon, ito'y mga bantay, sabi ni Tibo. Biglang lumitaw ang tatlong nilalang sa ibabaw ng tubig. Mga babae na may palikpik sa likod, mata ng ahas at kuko ng agila. Mga dagat bantay ni Daria. Hindi kayo makakatawid, sigaw ng isa. Ang dagat ay aming lupa. Ngunit bago pa man sila makalapit, bumangon ang hangin mula sa kanluran. Lumitaw si Mayumi sa himpapawid, tanga ng kanyang espadang gawa sa ulap at liwanag. Ang hangin ay hindi ninyo pag-aari, tumabi kayo. Sa isang iglap, humampas ang hangin. Ang mga dagat bantay ay tinangay paalis at ang dagat ay muling tumahimik. Pagdating nila sa Isla Balawis, naamoy agad ni Tibo ang pagkabulok. Lahat ng halaman ay patay. Ang mga bato ay may dugong na tuyo at ang mga aninong gumagalaw sa paligid ay hindi tao, kundi mga katawan na ginagalaw ng anino. Sa gitna ng isla, may dambuhalang puno ng balete na itim. Doon nila nakita ang kuta ng kadiliman, isang hukay na pinuno ng abo at buto. At sa harap nito, si Don Eusebio nakangiti. Dumating din kayo, Anya, at dala niyo ang aking bagong sisidlan. Tumuro siya kay Tibo. Hindi ako sisidlan, sigaw ni Tibo habang unti-unting nagbabago ang anyo. Bumalik siya sa pagiging tikbalang sa harap ng lahat. Ang kanyang buhok ay naging apoy at ang kanyang mga matay sumiklab. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may naramdaman siyang kirot. Isang puwersang humihigop, sumisiksik, parang may pumipilit sa kanyang puso. Monmon, sabi ni Tibo habang lumuluha, kapag hindi ko na kayang labanan, itama mo ang suntok. Ang buong Isla Balawis ay tila huminto sa paghinga. Sa gitna ng itim na balete, nakatayo si Don Eusebio, hawak sa kanang kamay ang itim na basong sisidlan. Isang sisidlang gawa sa buto ng matandang tikbalang na pinaslang noon pa man sa panahon ng digmaan ng mga nilalang at tao. Si Tibo, sa kanyang anyong tikbalang, ay nakaluhod, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng puwersang pumapasok sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagiging puti, ang kanyang hininga ay bumibilis, at ang amuletong nakasabit sa kanyang leeg ay naglalaban sa kapangyarihang gustong sumakop sa kanya. Ang laban sa loob. Hindi agad napansin ni Monmon at Isagani, ngunit ang tunay na laban ay hindi sa katawan ni Tibo. Nangyayari ito sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa panloob na daigdig ng kanyang isip, nandoon siya sa gitna ng kagubatan ng mga tikbalang. Nakapaligid sa kanya ang kanyang mga ninuno. May tikbalang na nakasuot ng baluti, may matandang tikbalang na may sungay ng ginto, at ang kanyang sariling ina na may malamlam ng ngiti. Anak, wika ng ina, ang anino ay hindi mo kaaway. Takot lang siya na maiwan, kaya't sinasakop niya ang mga pusong mahina. Sumingit ang matandang tikbalang na may baluti. Ngunit kapag pinapasok mo ang anino sa puso, wala nang balikan. Ang tanong, handa ka bang mamatay para hindi ito masakop? Habang sa labas, si Monmon ay nakatingin kay Don Eusebio. Hinubad niya ang kanyang guwantes. Kung gusto mo ng sisidlan, kunin mo ako. Tigilan mo ang kaibigan ko. Ngunit ngumiti si Don Eusebio.
Hindi ikaw ang kailangan ko. Ikaw ay purong tao. Walang halong sinaunang dugo. Ang katawan mong puno ng dangal ay masyadong sarado. Daria, ang dalakit nun ay lumapit. Pero ang tikbalang, yan ay katawan ng nilalang at kaluluwa ng mortal. Isang perpektong hiyas para sa pusod ng anino. At bigla sa isang iglap, itinaas ni Don Eusebio ang sisidlan at sa loob nito ay tumilapon ang itim na anino. Isang malausok na halimaw na may mukha ng libo-libong nawalan ng kaluluwa. Ngunit bago pa man makapasok ang anino kay Tibo, biglang lumiwanag ang balete. Mula sa langit ay bumagsak ang liwanag, si Mayumi, sa kanyang tunay na anyo, isang diwata ng hangin at alaala. Hindi mo na ito magagawa, Eusebio, sigaw niya. Ang katawang may pag-ibig ay hindi maaaring angkinin ng kadiliman. Inilabas niya ang espadang ginto ng huling panata, isang sandatang gawa sa hininga ng matandang diwata at kapiraso ng araw. Sabay, sinugod ni Monmon si Eusebio. Si Isagani naman ay humarap kay Daria, hawak ang isang sibat na bigay ng matandang mangangaso ng Banwa Silangan. Ginawa mula sa sungay ng usa at kaliskis ng buwaya. Sa bawat suntok ni Monmon, may kasamang alingaw-ngaw ng palad ng bayan. Hindi lamang kamao ang kanyang gamit, kundi panata. Pinapaimbabaw niya ang paghugot ng lakas na lupa sa mga magsasakang tulad niya na lumalaban araw-araw. Si Don Eusebio naman, sa bawat galaw, ay tila nilalamon ng sarili niyang anino. Ang kanyang balat ay nagsisimulang matuyo, ang kanyang mga mata ay nawawala sa liwanag, tulad ng bangkay na gumagalaw. Hindi mo ako matatalo, magsasaka. Ako ang kinakatakutan ng mga diwata, ang tagapagdala ng anino sa mundo ng tao. Hindi ko kailangan matakot sa iyo, sigaw ni Monmon. Dahil hindi ako nag-iisa. Isagani versus Daria. Si Daria ay mabilis, parang agos ng ilog na may dalang lason. Ngunit si Isagani, dating kinokontrol ng kadiliman, ay may bagong ilaw sa kanyang puso. Sa bawat iwas niya, naiintindihan niya ang galaw ng kanyang kalaban. Hindi mo kailangan gawin ito, Daria. May ibang paraan. Wala nang balikan para sa tulad ko, sagot ng dalakit nun. Ako ay isinumpa at ikaw ang magiging sakripisyo ko. Ngunit bago siya makasaksak, binaligtad ni Isagani ang sibat at sinaksak ito sa lupa. Lumitaw ang liwanag mula sa ilalim ng lupa at sa isang iglap, natunaw ang kaliskis ni Daria hanggang siya ay naging tubig at nawala. Sa pinakaloob ng kanyang isipan, humarap si Tibo sa anino. Sa wakas ay nakita niya ito sa tunay na anyo, isang batang tikbalang, umiiyak, nag-iisa. Ako ang takot mo, wika nito. Ako ang bahagi mong itinanggi. Kung ganun, sabi ni Tibo, hindi kita lalabanan. Yayakapin kita. At sa unang pagkakataon, niyakap ni Tibo ang anino. Hindi para isama sa katawan, kundi para palayain. Tumangis ang anino, tumulo ang luha, at saka ito naging usok at nawala. Sa huling suntok ni Monmon, isang uppercut mula sa pusod ng lupa, tumilapon si Don Eusebio pataas. Sumabog ang kanyang sisidlan at ang buong isla ay nilamon ng liwanag. Nang matapos ang lahat, wala na ang balete, wala na si Don Eusebio. Si Tibo ay muling nakatayo sa kanyang anyong tao. Ang anino, wika ni Mayumi, ay bahagi ng bawat nilalang. Ngunit kung may liwanag na sapat, hindi na kailanman ito maghahari. Tahimik lang si Monmon, tumitig siya sa kanyang mga kamay. Bukas, magtatanim muli ako ng mais. Ang araw ay sumikat sa unang pagkakataon sa Isla Balawis na walang ulap ng takot. Ang hangin ay sariwa, ang mga hayop ay nagsimulang bumalik mula sa mga lungga, at ang lupa
na dati tuyo at may amoy ng kamatayan ay nagsimulang lumambot sa unang patak ng ulan. 3 araw matapos ang pagbagsak ni Don Eusebio, nagpasya sina Monmon, Tibo at Isagani na bumalik sa kanilang pinanggalingan. Ngunit bago iyon, may huling ritual na kailangang gawin. Dinala ni Mayumi ang mga labi ng basag na si Sidlan at ng guwantes na minsang nagdala ng kapangyarihan ni Don Eusebio. Ipinagtabi ito sa ilalim ng isang punong muling tumubo sa gitna ng isla. Walang anino kung walang liwanag. Kaya't dito natin sila ililibing, hindi bilang mga halimaw, kundi bilang mga paalala. Wika ni Mayumi. Si Tibo ang humukay. Hindi siya nagreklamo kahit pawis at luha ang tulo. Nang mailibing na ang mga labi ng kadiliman, lumitaw ang isang bagong halamang hindi pa nila nakita, isang maliit na puno na may dahong gintot pilak. Ang tanim na yan, sabi ni Mayumi, ay tanda na kahit sa gitna ng dilim, may umuusbong na bagong pag-asa. Sa pagbalik sa kanilang bayan, sinalubong sila ng buong barangay. Si Nanang Viring, ang matandang albularya, ay lumapit kay Monmon, luhaan. Ako'y nagkamali, Monmon. Akala ko'y suntok lang ang kaya mong ibigay. Hindi ko alam, pati ang puso mo'y sintigas ng bundok at sinlalim ng balon. Natawa si Monmon at niyakap si Nanang. Minsan kailangan lang talaga ng tamang laban. Si Isagani naman ay lumapit sa kanyang amain na minsang nagpabayaan sa kanya. Hindi sila nag-usap ng matagal. Isang tango, isang iyak, isang kamay sa balikat. Sapat na para magsimula muli. Ilang linggo matapos ang lahat, sa gitna ng tag-araw, ginanap ang pinakamalaking pista ng boxing sa isla. Hindi na ito gaya ng dati. Hindi na laban ng buhay at kamatayan. Ito na ay paligsahan ng lakas at dangal. Monmon ang itinanghal na panauhing pandangal. Ngunit sa halip na lumaban, siya ang naging tagapagsanay ng mga batang boksingero. Hindi lang ito tungkol sa suntok, paliwanag niya. Ito ay tungkol sa disiplina, pagrespeto at pagtutulungan. Si Tibo, na ngayon ay kilala na ng buong bayan bilang tikbalang ng kabundukan, ay gumawa ng silungan para sa mga ligaw na nilalang, diwata, engkanto, kapre, na pinili ang mabuhay sa kapayapaan sa mundo ng tao. At si Isagani, na minsang tinaboy, ay ginawang tagapangalaga ng kagubatan, isang batang may sugat ng kahapon na ngayon ay bantay ng kinabukasan. Bago tuluyang bumalik si Mayumi sa kanyang kaharian ng hangin, binigyan niya si Monmon ng isang huling regalo, isang punla ng mahiwagang puno na itinanim nila sa gitna ng bukirin. Sa bawat ani ng mais, may kasamang alaala ng laban natin, anya. Hindi na siya nagpaalam ng malungkot. Bagkus, naglakad siya palayo, kasabay ng hangin, habang umaawit ang mga dahon ng bagong pagtubo. Sa huling gabi ng pista, habang tahimik ang lahat at ang bituin ay nakatanaw mula sa langit, naupo si Monmon sa kanyang lumang bangko sa ilalim ng punong mangga. Sa tabi niya ay si Tibo, nakatago pa rin sa anyong tao, pero ang buntot ay minsang kumakaway sa ilalim ng kanyang saya. Wala na ang anino, sabi ni Monmon. Wala na nga, tugon ni Tibo. Pero ang liwanag, hindi din dapat palaging umaasa sa dilim para kumislap. At sa dulo ng lahat, habang unti-unting sinisinagan ng buwan ang buong isla, sinabi ni Monmon sa sarili, "Hindi ako naging kampeon para sa sarili. Ako'y lumaban para sa lupa, sa kaibigan, sa kinabukasan. At bukas ng umaga, magsasaka pa rin ako." Wakas.